Noong nakaraang araw, ipinaliwanag natin yung mga salita na nakatitik, nakasulat, nakaukit sa harapan ng ating simbahan dito sa San Jobal. Domus Dei et Porta Caeli. Bahay ng Diyos at pinto ng langit. Ngayon naman, tingnan natin yung kabilang poste. Mayroong mga letrang nakaukit doon. Ang nakalagay, Ite ad Yosef. Pumunta kayo kay Jose. Ngayon, ang tanong, Father, nasa Biblia ba yan? Yung Domus Dei Porta Caeli, nakita natin, nasa Biblia yon. Yung Ite ad Yosef, Father, nasa Biblia ba yan? Ang sagot, opo. Dahil yan ang nakasaad sa unang pagbasa natin sa araw na ito. Sabi ng Faraon sa mga taga-Ehipto na dumadaing sa kanya, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Ite ad Yosef, magpunta kayo kay Jose. Pero maliwanag na ang Jose na tinutukoy dito ay hindi si San Jose na asawa ng Birheng Maria at patron ng San Jobal. Hindi. Ang Jose na tinutukoy dito ay yung Jose na anak ni Jacob o anak ni Israel. Ngayon, ano ba ang kwento na nasa likod ng mga salitang ito? Well, si Jacob ay napaibig sa bunsong anak na babae ni Lot. Ang pangalan noon ay si Raquel. Si Raquel ay mayroong ate. Okay? Ang pangalan ay Leah. Ngayon, nilapitan ni Jacob si Lot at hiningi ang kamay ni Raquel para ito'y pakasalan. Sinabi ni Lot, bigyan kita ng kondisyon. Mapapangasawa mo ang aking anak, pero kailangang manilbihan ka sa akin sa loob ng maraming taon. At siyang ginawa ni Jacob, na nanilbihan siya kay Lot sa loob ng maraming taon hanggang dumating ang araw ng kanyang kasal. Ang babae na hinarap sa kanya ay nakatakip ng mahabang belo. At noong gabi ng kanilang pagpupulot gata, honeymoon, okay? Noong hinawi noong sila ay magniniig na at hinawi ni Jacob ang belo ng babae, nagulat siya sapagkat ang kanyang pinakasalan pala ay hindi si Raquel, kundi ang ate nitong si Leah. Kaya kinabukasan, nagreklamo siya kay Lot. Sabi niya, ang hiningi kong pakasalan ay si Raquel. Bakit si Leah ang binigay mo sa akin? Ang sabi ni Lot, hindi ko pwedeng ipakasal sa iyo ang aking bunso hanggat hindi nakakasal ang aking panganay. Ngayon, kung gusto mo, napakasalan talaga si Raquel, manilbihan ka uli sa akin sa loob ng maraming taon at ibibigay ko siya sa iyo bilang iyong may bahay. At nanilbihan uli ng maraming taon si Lot at napakasalan niya si Raquel, ang babae na kanyang iniibig. Ngayon,
Si Leah, yung hindi niya minamahal, nagkaroon siya ng 10 anak. Laki nyo, hindi pa niya mahal yun pero nakasampu siya. Pero si Raquel, okay, nagkaroon siya ng anak kay Raquel, 2. Yung panganay niya ay si Jose at yung bunso ay si Benjamin. Okay, kaya nga nakita niya sa kwento, pinasundo ni Jose ang bunsong kapatid na si Benjamin. Kasi silang dalawa ay anak ni Raquel, ni Jacob kay Raquel. Ngayon, dahil mahal na mahal niya si Raquel, siyempre, mahal na mahal niya ang panganay niya kay Raquel. Na siya namang naging dahilan ng pagkainggit ng 10 mga mas matatandang kapatid, mga anak niya kay Leah. Dahil dito, pinagplanuhan ng 10 magkakapatid na patayin itong si Jose. Dinakip nila at ibinagsak sa isang malalim na balon. Si Ruben naawa kay Jose. Kaya nga, sabi, huwag natin patayin. Aanin naman natin yung mapapa sa atin ang dugo ng ating kapatid. Benta na lang natin. Kaya lang sinabi yun ni Ruben sapagkat gusto niyang iligtas ang buhay ni Jose. May napadaang mga Ismaelita, natatandaan yung mga Ismaelita, okay? Mga anak ni Ismael, tatandaan niya kay Abraham, may anak siya kay Hagar, yung alipin, pangalan Ismael, at ang anak niya sa tunay niyang asawa ay si Isaac. Get ninyo? Isaac ang ninuno ni Jacob. Okay? So, binenta nila sa mga Ismaelita ang kanilang kapatid at ito'y dinala sa Ehipto kung saan binenta si Jose bilang alipin. Nagpalipat-lipat ng amo si Jose. Ang ilan sa kanila ay malupit. Dahil sa kalupitan ng isa sa mga amo ni Jose, siya ay pinagbintangan at kinulong. Sa kulungan, lumabas ang naaangking talento ni Jacob, ni Jose. Ano yon? Ang kakayanang magpaliwanag ng mga panaginip. Kaya nga dito makikita yung pagkakahalintulad ni Jose na anak ni Jacob at ni San Jose na asawa ni Maria. Pareho silang kaugnay sa panaginip. Dahil si San Jose ay lagi nakakatanggap ng mensahe ng Diyos sa pamagitan ng panaginip. Okay? So isang araw, yung Faraon nagkaroon ng nakakapagtakang panaginip. Okay? 7 matatabang mais na kinain ng 7 payat na mais. Weird, ano? Pangalawang panaginip, 7 matatabang baka na kinain ng 7 butot balat ng mga baka. Ngayon, ang naging paliwanag ni Jose ay napakasimple. Sabi niya, makakaranas ang Ehipto ng 7 taon ng matinding kasaganaan. Pero ito'y susundan ng 7 taon ng taggutom. So, tanong ng Parao, anong dapat nating gawin? Ang sabi ni Jose, sa 7 taon ng kasaganaan, matuto tayong magtipid. Mag-imbak tayo ng mga ani. Patayo tayo ng mga kamalig
at iimbakin natin ang marami sa ating ani. Para pagdating ng tagutom, mayroon tayong makakain. At yon ang nagdala sa kwentong ito. Okay? Si Jose, pinagkatiwalaan ng Faraon ng kanyang kapangyarihan, nagpatayo ng maraming kamalig, pinaipon ni Jose ang mga trigo na inani sa loob ng 7 taon ng kasaganan hanggang dumating ang 7 taon ng tagutom. At yun na yun. Okay? Wala nang makain ang mga mamamayan. Kaya ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Faraon. Ang sabi ng Faraon sa mga taga-Ehipto, "Ite ad Yosef, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." At binuksan ni Jose ang lahat ng makamalig at binigyan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Lumaganap ang tagutom sa ibang bansa, kaya't ang mga mamamayan ng ibang bansa ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay San Jose. Kay Jose. Okay? So, sabi ng Faraon, pumunta kayo kay Jose. Gawin niyo ang lahat ng iuutos niya sa inyo. Nagugutom sila, wala silang makain, pumunta kayo kay Jose. At alam niyo mga minamahal kong kapatid, ang taong ito ni San Jose ay diniklara ni Pope Francis kasi ngayon ang ika-150 anibersaryo ng pagdedeklara ni Pope Pius IX kay San Jose bilang patron ng simbahang Katolika. Ang nasa likod ng isipan ni Pope Pius IX ay napakasimple. Kailanman hindi nangailangan ang banal na pag-anak dahil kay San Jose. Kung paanong tinustusan ni San Jose ang buhay ng banal na mag-anak, ang pangangailangan ng banal na mag-anak, gayon din naman, tayo din ay tutustusan niya kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Lalo tigit, no? Ngayon ay panahon ng tagutom. Tutong tagutom. Tagutom dahil sa pandemya. Maraming nawalan ng trabaho. Maraming nawalan ng kabuhayan. Maraming nagugutom. At ito nga ang pagkakataon para muli nating marinig ang tinig ng Faraon sa mga dumadaing sa kanya sa kagutuman. Sabi niya, pumunta kayo kay Jose at sundin ang lahat ng iuutos niya sa inyo. Okay? Pumunta, lumapit tayo. May pangangailangan ka ba? Matindi ba ang iyong pangangailangan? Nagugutom na ba ang pamilya mo? Pumunta ka kay Jose. Ite ad Yosef. At bubuksan ni Jose ang mga kamalig. Bubuksan ni Jose ang mga kamalig ng makalangit na pagpapala. At bibigyan niya ang lahat ng mga lumalapit at humihingi sa Kanya. Alam po ninyo, sa panahong ito ng pandemya, dapat lalo nating paigtingin ang ating debosyon kay San Jose. Ang taong ito ay pagkakataon para ipagbantog natin ang pangalan ni San Jose. Ipakalat natin ang pangalan ni San Jose. Ipakilala natin si San Jose lalo tigit sa mga naghihikahos. Lalo tigit sa mga taong dumadaan sa matitinding
mga pagsubok sa buhay, lalo tigit sa mga taong nagugutom. Lumapit kayo kay San Jose, at kailanman naging karanasan ng mga santo, walang binigo si San Jose sa mga lumapit sa kanya. Ang pinakapamoso sa mga deboto ni San Jose ay si Santa Teresa ng Avila, la Gran Madre ng Espanya. Si Santa Teresa ay nagtatag ng napakaraming mga monasteryo. Okay? At ito ang policy ni Santa Teresa. Bilang pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos, dapat ang lahat ng pagkain sa monasteryo ay uubusin pagdating ng dapit hapon. Ang hindi kayang kainin ng mga madre ay dapat ipamigay sa mga mahirap. Walang matitirang kahit na ano sa kusina. Delikado yun. Risky yun, di ba? Kasi dapat matuto tayong magtabi ng kaunti para sa bukas. Di ba? Tama yun? Dapat magtabi tayo ng konti para sa sarili, para sa mga pangangailangan natin bukas. Kay Santa Teresa, hindi. Pakita natin, nagtitiwala tayo sa Panginoon, wala tayong itatabi. Ipamigay lahat pagdating ng katapusan ng araw. At yun nga ang nangyari. Maraming mga pagkakataon na pagkatapos ng pang-umagang panalangin ng mga madre sa monasteryo, pagpunta nila sa kusina para maghanda ng pagkain, ayun na nga, walang pagkain. Bakit? Pinamigay noong kagabi. Ayan na nga ba siya, sabi ko sa iyo sabi ng mga madre. Sabi na kasing magtago tayo ng konti dahil hindi natin alam kung may dadating na pagkain bukas. Pero hindi. Sasabihin ni Santa Teresa, mga madre, balik sa simbahan. So mga madre, babalik sa simbahan. Sa harap ng larawan ni San Jose, sila'y luluhod at mananalangin. At sa katapusan ng kanilang panalangin, paglabas nila sa simbahan, laging nangyayari ito. May kakatok sa pintuan. At pagbukas ng pintuan, lagi may taong magbibigay ng donasyon. Tinapay, itlog, kahit na ano. Pagkaing makasasapat sa pangangailangan ng mga madre sa buong maghapon. Ganyan ang kapangyarihan ni San Jose. Okay? Kaya nga ako'y nagtataka dito Bakit hindi natin pinagbabantog ang pangalan ni San Jose? Sa habang tumitindi ang pangangailangan natin ngayon, mas lalo itong dahilan para magpunta sa San Jobal. Mas lalo itong dahilan para manalangin sa harapan ng larawan ni San Jose. Sabi nga ng banal na kasulatan, salita ng Diyos, pumunta kayo kay Jose at gawin ninyo ang lahat ng ipag-uutos niya sa inyo. At ito sasabihin ko sa inyo. Bubuksan ni San Jose ang mga kamalig ng langit. Ipamimigay niya ang laman ng makamalig na iyan. Tatandaan niyo, walang sino mang lumapit kay San Jose ang nabigo. Okay? Walang sino mang lumapit kay San Jose ang nabigo. Kaya seryosohin ninyo yung mga letrang iyan sa harapan ng simbahan. Ite ad Iosep.
pumunta kayo kay Jose at gawin ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ave Maria Purísima, Sin pecado concebida, magsitayo na po ang lahat.